Meron po tayong napakalaking balita para sa atin bilang mga XRP holders dahil inannounce po ng Ripple ang isang napakalakas na partnership kasama po ang DBS Bank at ang Franklin Templeton. Layunin po ng collaboration na ito na dalhin ang repo markets at tokenized money market trading sa XRP ledger. Ang legal expert po na si Ginoong Bill Morgan ay nagbigay pa ng nakakatawang reaksyon tungkol sa presyo ng XRP at sinabing sub $3 coming. Pero hindi po ito prediction ng pagbagsak. Pag-uusapan po natin kung bakit po ito mahalaga at kung paano po nito maaapektuhan ang presyo ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit po ba napakahalaga ng partnership na ito? Ang partnership po ng Ripple, DBS at saka Franklin Templeton ay maglalagay ng SG-BENJI na isang tokenized money market fund unit sa XRP ledger. Ililista ito ng DBS sa kanilang digital exchange kasama po ang RLUSD stablecoin ni Ripple. Mag-i-eksperimento po sila sa repurchase agreements at custody models na gagamit po ng tokenized collateral para sa credit at saka short-term funding. Kaya sa market impact, kapag naging matagumpay po ito, madadagdagan po ang demand para kay XRP dahil magiging mas mahalaga po siya bilang settlement layer para sa mga tokenized assets. Posible pong tumaas ang presyo dahil sa bagong institutional use case. Paano naman po gagana ang tokenized money market fund? Ang Franklin Templeton ang mag-i-issue ng SG-BENJI at maaari itong tanggapin ng DBS bilang repo collateral. Ang ibig pong sabihin nito ay maaaring gamitin ng mga institutions ang token na ito bilang garantiya para sa short-term loans. Ayon po kay Lim Wee Kian, siya po ang CEO ng DBS Digital Exchange. Ito po ay magpapakita kung paano po nakakapagbigay ng mas mabilis at efficient na sistema ang tokenized securities para sa global markets. Sa market impact, ang ganito pong klaseng financial innovation ay nagbubukas po ng pinto para sa mas maraming liquidity. Kapag mas marami pong institutional investors ang pumasok, tataas po ang volume ng transaction at maaring tumaas ang presyo ni XRP. Ano naman po ang ibig sabihin ng institutional tokenization? Kapag nailipat po sa blockchain ang money market exposure, natatanggal po ang settlement inefficiencies. Mas madali na ngayong makipag-interact ang mga assets na ito sa stable coins, lending platforms at iba pang digital assets. Ang integration po na ito ay magbibigay daan sa programmable yields at mas maikli po na settlement cycles. Kaya sa market impact, kapag naging standard na po ito, lalaki ang role ni XRP sa global finance. Posible pong maging mas volatile ang presyo sa simula pero kapag na-establish na ang demand, maaaring makita po natin ang mas tuloy-tuloy na pagtaas. Ano naman po ang mas malawak na konteksto ng project na ito? Ayon po sa mga analyst, bahagi ito ng mas malaking trend kung saan ang mga global banks at saka asset managers ay nag-i-invest sa tokenization projects. Unti-unti na itong nagiging mainstream at hindi na lang eksperimento. Kahit ang regulators at market infrastructure providers ay gumagawa na ng frameworks para mas maging ligtas at madali ang institutional adoption. Sa market impact, ang paglipat po mula pilot projects papunta sa actual tradable products ay isang malakas na bullish signal para sa buong crypto market. Para kay XRP, ito po ay nagpapatunay na siya ay hindi lang speculative asset kundi isang tunay na ginagamit sa real-world finance. Ano naman po ang sinabi ni Ginoong Bill Morgan at bakit po ito nakakatawa?
Agad pong nag-post si Ginoong Bill Morgan sa X ng sorry, there is more good news. At sumunod ang kanyang biro na sub $3 coming. Habang ang iba ay maaaring isipin na ito ay warning ng price drop, malinaw na ito ay sarcastic. Sinabi po niya ito habang si XRP ay nasa paligid ng presyong $3.10. Kaya ang ibig niyang sabihin ay kung bababa man ito sa $3 ay mabilis din itong bibilhin at tataas muli. Sa market impact, ito po ay isang sentiment gauge na nagpapakita ng kumpiyansa ng mga eksperto ng presyo ay mas malamang na umakyat kaysa bumagsak. Maaari pong maging dahilan ito para mas maging aggressive ang mga buyers at makakita tayo ng bagong support level malapit po sa presyong $3. Bakit naman po mahalaga ang RLUSD at SG Benji pairing? Ang pagsasama po ng RLUSD stablecoin at saka SG Benji sa DBS Digital Exchange ay isang malaking hakbang para sa on-chain liquidity. Kapag nagsimula po ang trading ng mga ito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon para sa institution na mag-trade gamit ang XRP Ledger. Kaya sa market impact, mas maraming pairs ang available para sa trading, mas malakas po ang demand para kay XRP bilang bridge asset. Maaari pong tumaas ang daily trading volume at gawing mas stable ang presyo sa long term. Ano naman po ang dapat nating bantayan bilang mga traders? Dapat po nating bantayan ang opisyal na pag-issue at paglista ng SG Benji sa DBS Digital Exchange. Pati na po ang rollout ng repo functionality. Kapag nagpakita po ito ng malalaking trading volumes, ibig sabihin ay may tunay na institutional adoption at maaari itong magdala ng sustained price rally para kay XRP. Kaya sa market impact, kapag naging matagumpay po ang rollout na ito, maaaring lumampas si XRP sa $3.50 at umabot pa sa bagong all-time high, depende po sa demand at saka liquidity. Ngayon ay paano naman po ito makakaapekto sa mas malawak na crypto market? Ang partnership na ito ay nagpapakita po na ang mga major banks at asset managers ay seryoso sa pag-adapt ng blockchain technology. Hindi na lamang ito hype kundi aktual na produkto at serbisyo na maaaring gamitin ng mga institution. Kaya sa market impact, posible pong makaakit ito ng mas maraming institutional capital hindi lamang para kay XRP, kundi para rin sa ibang Layer 1 at Layer 2 solutions na ginagamit po sa tokenization. Kapag nangyari ito, mas lalaki ang kabuoang market capitalization ng crypto. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay ito ay isang napakahalagang milestone para kay XRP at para sa ating mga traders at investors. Ang biro po ni Ginoong Bill Morgan ay malinaw na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa na mas malamang ang presyo ay tataas kaysa bumaba. Ang pagsasama po ng SG Benji at RLUSD ay isang hakbang papunta sa mas malaking institutional adoption na matagal na po nating hinihintay. Dapat nating bantayan ang trading volume sa mga susunod na linggo dahil yan ang magiging tunay na sukatan kung magpapatuloy po ang rally ni XRP. Sa tingin ko, ang anumang dip sa presyo ay magandang pagkakataon para sa strategic accumulation bago pa man sumabog muli ang presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.